Noong ika-25 ng Disyembre 2024, pinabagsak ng depensang panghimpapawid ng Rusya ang isang sibilyang eroplano mula sa Azerbaijan. ₱38 tao ang namatay. Alam mo ba kung paano tumugon ang mga otoridad ng Rusya? Ganap na katahimikan. Sa loob ng 3 araw, walang sinuman sa Moscow ang nagsalita ng kahit isang salita. Nang sa wakas ay tumawag si Putin sa presidente ng Azerbaijan, humingi lang siya ng paumanhin dahil nangyari ang insidente sa himpapawid ng Russia. Pansinin ang pagpili ng mga salita. Iniwasan niyang aminin ng buong pag-iingat na ang Russia ang nagpaputok. Sa loob ng 150 taon, hindi kailanman naglakas loob ang mga kapitbahay ng Russia na harapin si Putin dahil sa ganitong bagay. Titiisin nila ang insulto at magpapatuloy. Pero sa pagkakataong ito, may nangyaring nakakagulat. Nagdemand ng paumanhin ang Azerbaijan. Iginiit nito na aminin ng Rusya ang kasalanan at magbigay ng kabayaran. At ang maliit na kilos ng tapang na yon ay nagbunyag ng isang lihim na pilit itinatago ni Putin sa lahat ng paraan. Dahil itong totoo, sinimulan ni Putin ang bigmaan sa Ukraine para muling katakutan ng mundo ang Rusya. Gusto niyang maalala bilang ang lalaki na nagbalik sa bansa ng kadakilaan ng mga tsar at ng Unyong Sobyet. Gusto niya ng mga rebulto. Gusto niya ang pangalan niya sa mga aklat ng kasaysayan. Pero ang kabaligtaran ang nangyari. Hindi lumakas ang Rusya sa bawat buwang digmaan. Nag-iwan ito ng butas. Ang butas na yon ay bumubukas sa mga lugar na hindi kailanman inabot ng digmaan. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ang imperyo na ipinangako ni Putin na muling itayo ay unti-unting gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. At mas mahalaga, sino ang papasok sa pintong iniwang bukas ni Putin? Simulan natin sa umpisa sa planong pumalya ng husto. Nang salakayin ni Putin ang Ukraine noong Pebrero ng 2022, simple at mabilis lang ang plano. Sakupin ang Kiev sa loob ng ilang araw, maglagay ng kalyadong gobyerno at makuha ang $15 trilyong na yaman ng mineral ng Ukraine. Iyon sana ang unang hakbang sa mas malaking plano. Kapag nasakop ng Ukraine, muling kikilalanin ng Russia bilang isang superpower na kapantay ng Estados Unidos at China. Pero hindi yon ang nangyari. Mahigit 4 na taon na ang lumipas, halos hindi gumalaw ang linya ng labanan. Kontrolado ng Russia ang halos ika-5 bahagi ng Ukraine. At para makumpleto ang pangarap ni Putin, kulang pa ang natitirang 80%. Mas malala pa, nabunyag ang tunay na kalagayan ng hukbong sandatahan ng Russia na ipinagmamalaki bilang pangalawa sa pinakamalakas sa mundo. Lumabas na papel lang pala ang tigre na ito. At ramdam ng ekonomiya ang dago. Bago ang digmaan, ang Rusya ay lumalago ng higit sa 4% kada taon. Ngayon, halos 1% na lang ang paglago. Kung hindi bumagsak ang Ukraine, ano na lang ang natira sa plano ni Putin? Mas mahirap pa ang sagot para sa kanya Dahil ang tinadget ng pananakop ay hindi lang lumaban, mas lalo pang tumibay. Isipin mo ito, naging biktima ang Ukraine sa digmaang ito. Bansa na sa isip ni Putin ay madaling malulon nang walang kahirap-hirap. naging isang kapangyarihang militar ito. Napilitang ipagtanggol ang sarili, naging namunguna ang Ukraine sa mundo pagdating sa mga drone at ginawang alas sa pakikipagkasundo ang teknolohiyang ito. Sa diplomasya, nakipagkasundo ito ng pangmatagalan sa Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates at nagsimulang magbenta ng kagamitang pandepen sa kanluran sa halip na umasa rito. Naglahad ng kahangahangang bagay ang Amerikanong Sentro ng Pag-aaral na Atlantic Council. Ang mga sundalong Ukrainyano ngayon madalas ay mas magaling pa kaysa sa mga kasamahan nila sa NATO sa mga pinagsamang ehersisyo. Ibig sabihin, ang bansang dapat sanay lamunin ay naging gabay kung paano pigilan ang Rusya. Ipinapakita nito ang tunay na kalagayan ng Rusya ngayon.
Hindi na ito superpower, kundi bansang may katamtamang lakas na inakalang mas malaki siya kaysa sa totoo. Narito ang bahaging nagbago ng lahat. Sa loob ng mga dekada, iisa lang ang dahilan kung bakit sumunod ang mga kapitbahay ng Rusya. Takot. Mula Armenia hanggang Kazakhstan, mula Azerbaijan hanggang Georgia, lahat ay nag-iingat kapag malapit sa dambuhalang hukbong yon. Ngunit ipinakita lang ng Ukraine sa buong mundo na kaya palang talunin ang hukbong yon. Kapag nabasag ang takot, nagsisimulang subukin ng mga dating sumusunod kung hanggang saan sila makakaabot. Ang unang sumubok ay ang eroplanong iyon mismo. Balikan natin ang Azerbaijan, isang maliit na bansa na mayaman sa langis na palaging namuhay sa anino na kanyang higanteng kapitbahay. Sa loob ng 150 taon, ang Russia ang namuno sa Caucasus, ang reyon ng mga bundok sa pagitan ng Dagat Itim at Dagat Caspian. At namuno sila sa pamamagitan ng takot, walang naglalakas loob na salungatin ang Moscow. Pagkatapos ng pagbagsak ng eroplano na ikinasawi ng 38 ginawa ni Ilham Aliyev, presidente ng Azerbaijan, ang hindi inaasahan at hinarap ito ng direkta. Hindi siya pumunta sa parada militar noong Mayo siyam sa Moscow, pinakabanal na petsa sa kalendaryong Ruso. Ipinasara niya ang sentrong pangkulturang Ruso sa bansa. At nang makalipas ang ilang buwan, pinatay ng pulisya ng Russia ang dalawang magkapatid na Azeri habang nasa kustodya sa isang lungsod sa Russia, gumanti ang Azerbaijan sa parehong paraan. Inaresto nila ang mga Ruso at ipinakita ang mga larawan. Doon na, noong Oktubre ng 2025, sa wakas ay inamin ni Putin na isang missile ng Russia ang nagpabagsak sa eroplanong ipinakita natin sa simula. At sa wakas ay humingi siya ng paumanhin. Tunay na paghingi ng paumanhin. At sa sumunod na taon, nagkaroon ng kasunduan sa kabayaran. Pero ang malalim na pinsala, hindi agad nawawala sa isang pakikipagkamay. Hindi kasunduan ang nabasag, kundi takot. Kapag nawala ang takot, hindi ito basta bumabalik kahit humingi ng tawad. At hindi lang ito natapos sa Azerbaijan. Tingnan mo ang Armenia. Sa loob ng mga dekada, siya ang naging pinakatapat na kaalyado ng Russia sa reyon. Noong Hunyo ng 2026, nanalo sa eleksyon si punong ministro Nikol Pashinyan. Nanalo siya kahit may matinding presyon mula Moscow, kabilang ang banta ng pagpapatigil ng murang gas sa bansa. Nanalo siya sa paglapit sa Europa. At sino ang lumitaw sa kabilang panig na nag-alok ng yakap? Pangulo ng Estados Unidos, Pangulo ng Azerbaijan, at punong ministro ng Estados Unidos. Ang Estados Unidos, hayagang sinuportahan ni Donald Trump si Pashinyan. At hindi lang yon, pinaupo niya ang leader ng Armenia at ang leader ng Azerbaijan sa White House para pumirma ng kasunduan sa kapayapaan, tinatapos ang maigit 30 taong sigalot. Pinangalanan pa nila ang koridor na ipinangalan kay Trump. Pag-isipan mo yon. Ang Rusya ang, sa loob ng 150 taon, nagpakilalang hukom ng Caucasus. Ang Rusya rin ang nag-ayos ng tigil putukan sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan noong 2020. Iyon ang papel niya. Papel ng namumuno sa rehiyon. Ang Estados Unidos ang tagapamagitan ng kapayapaan ng dalawang bansa. Sa mesa sa Washington, si Putin ay nasa labas lang at nakatingin. Nagbago na ng may-ari ang bakuran ng Rusya. At kung iniisip mong ito ay tungkol lang sa Caucasus, isang malayong sulok ng mapa, maghanda ka dahil ang ganitong pattern ay kumakalat at lalo pang lumalala. Nagsisimula ito sa pinakamalalapit na kapitbahay at unti-unti silang lumalayo. Ang Moldova, na katabi lang ng hangganan, ay tumatakbo papunta sa Unyong Europeo. Sa gitnang Asya, ang mga bansa tulad ng Kazakhstan, na dati ay tapat sa impluwensya ng Moscow, ay nagsisimula ng maghanap ng ibang mga katuwang tulad ng Europa at China. Ngayon, palayuin pa natin ang mapa at nagiging mas dramatiko ang sitwasyon. Hindi lang proteksyon sa kalapit bansa ang alok ng Rusya, ninang din siya ng mga rehimen sa buong mundo. Nagbebenta sila ng armas, nagpapadala ng tropa at nangangakong puprotektahan ang mga kaalyadong yon laban sa anumang banta.
Ang proteksyong ito ang dahilan ng kapangyarihan at prestihiyo ng Rusya kahit malayo sa bayan nila. At isa-isa, ang mga kaalyadong ito ay bumagsak habang ang Rusya ay nanonood lang na walang ginagawa. Tingnan mo halimbawa ang Syria. Sa halos 10 taon, sinuportahan ng Rusya ang diktador na si Bashar al-Assad. Nangimasok sila militar noong 2015 para iligtas siya. Si Assad ang naging tropeo ng Moscow sa gitnang silangan. Noong Disyembre 2024, isang grupo ng mga rebelde ang nagmartsa papuntang kabisera ng Damasco sa isang mabilisang opensiba. At ang mga puwersang Ruso sa malaking bahagi ay nanood lang. Tumakas si Assad at ibinagsak ng mga tao ang mga estatwa ng rehimen sa mga plazang matagal nang pinrotektahan ng Rusya. At hindi lang sa Syria ito nangyari. Sa Venezuela, ang gobyernong Maduro na matagal nang sinusuportahan at inaarmasa ng Rusya ay tuluyang bumagsak sa ilalim ng presyon ng Estados Unidos. Sa Iran, ang kaalyado na nililigawan ng Moscow ay tinamaan sa isang digmaan laban sa Israel. 3 kaalyado na pinangakuan ng Rusya ng proteksyon at 3 pagbagsak. At alam mo ba kung ano ang mas nakakatuwang isipin? Sa kahit isa sa kanila, hindi man lang kumilos ang Russia. Tulad ng nakikita mo, hindi na ang Russia ang makapangyariang bansa na nagpapasya kung sino ang mamumuno. Isa na lang siyang manlalarong pilit, sinusubukang iligtas ang anumang maililigtas sa pagkalubog. Nakakatakot ang mensaheng kumakalat sa mundo dahil sa pagiging simple nito. Walang saysay proteksyon ng Rusya. At di tayo napupunta sa tanong na talagang mahalaga. Bakit? Kung iniiwan ng Rusya ang lahat ng mga puwang na ito, lahat ng mga puwang sa kapangyarihan sa mundo, mayroong pumupuno. Pero sino? Ang sagot ay may pangalan na kilala mo ng mabuti. Ang Tsina. At dito na talaga nagiging madilim ang kwento para kay Putin. Habang inuubos niya ang rublo at sundalo sa Ukraine, palihim namang pumapasok ang Tsina sa tagong pasukan ng mismong Rusya. Tingnan mo ang malayong silangang bahagi ng Rusya, yung napakalawak na teritoryo na katabi mismo ng Tsina. Iyon ay kumakatawan sa 40% ng buong teritoryo ng Rusya. Tinitirhan ng ito ng 8 milyong tao. Malawak ang rehiyong ito, masagana at katabi ng pinakamataong bansa sa mundo. Namumalis ang mga kumpanyang Europeo sa Rusya dahil sa digmaan, hulaan mo kung sino ang sumalo sa puwang na iniwan nila? Ang mga kumpanyang Tsino. At hindi sila dumating na walang dala. Ngayon, sa mga espesyal na zonang pang-ekonomiya sa Siberia, ang yuan na siyang pera ng Tsina ang pumalit sa rublo sa mga transaksyon. 70% ng makinang pang-industriya na inangkat ng Rusya ay mula sa Tsina. Ang mga sasakyang Kino na dati 18% ng merkado ng Rusya bago ang digmaan ay ngayon 57% na, higit kalahati. Tingnan mo, hindi natin pinag-uusapan ang pananakop. Ang totoo, hindi kailangan ng Tsina ng mga tangke. Gumagawa siya ng mas matalino at mas permanenteng bagay. Ginagawa niyang tagapagtustos ang Rusya. Isang istasyon ng supply ng langis, gas at murang hilaw na materyales para suportahan ang ekonomiya ng Tsina. Dahil halos kalahati ng langis na ine-export ng Rusya ay binibili ng Tsina, napilitan si Putin na sumang-ayon. Umaasa siya sa mga Tsino para mabuhay. Ang dating kasosyo ngayon nagpapautang, ang imperyo ngayon tagapagtustos. At lahat ng ito, ang pagkawala ng teritoryo, impluwensya, mga kaalyado at respeto ay tumatama kung saan pinakamasakit. Ang bulsa ng karaniwang mamamayang Ruso. Dahil ang gastos ng digmaan ay binabayaran sa sariling bansa. Tumaas ng husto ang mga presyo. Sa simula ng 2026, ang pagkain sa Rusya ay tumaas ng higit 20% ang presyo sa loob ng isang taon. Para subukang pigilan ang implasyon na ito, ang interes ay umakyat sa mahigit 14%. At ito mismo ay nakakasakal para sa sinumang nangangailangan ng kredito. Sa counter, ang ilang presyo ay naging mas mataas pa kaysa sa nakalagay sa etiketa. Sa madaling sabi, maraming paalala na nire-remarka ang produkto at ang updated na presyo ay nasa counter. Noong 2025 lang, mahigit 200,000 maliliit at katamtamang laki ng negosyo ang nagsara.
At ang soberanong pondo ng Rusya, yung ipon na dapat sana'y magsilbing panangga ng bansa sa mahihirap na panahon, lumiit ng mahigit kalahati sa loob ng 4 na taon. Lahat yun naubos para pondohan ang digmaan. Alam ko, abstrakto ang mga numero. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung anong nagiging resulta nito sa totoong buhay. Sa iba't ibang bahagi ng Rusya, ang kakulangan ng gasolina ay nagdulot ng napakahabang pila sa mga gasolinahan. At hindi lang ito pila ng ilang sasakyan. Ang mga pilang ito, kapag tiningnan mula sa itaas, ay umaabot ng kilometro. Isang tuloy-tuloy na linya ng mga sasakyan na palikulikong bumabagtas sa tanawin na parang walang katapusan. Sa highway na nagdurugtong sa Moscow at St. Petersburg, ang pangunahing lansangan ng bansa, isang buong lane ang naging tila sa gasolinahan. At kung saan kulang, sobra naman ang pagkadesperado. Sa lungsod ng Krasnodar, ang paghihintay para magpakarga ng gasolina ay nauwi sa gulo. 2 lalaki ang nauwi sa rambol, nagpagulong-gulong sa sementadong sahig, nag-aaway para sa karapatang magpakarga ng gasolina sa kanilang tangke. Ito ang araw-araw na buhay na nilikha ni Putin para sa kanyang mga tao habang hinahabol niya ang pangarap ng kadakilaan. Sa puntong ito, baka nagtatanong ka na ng isang bagay. Kung ganito kasama ang lahat, bakit hindi pa tuluyang bumagsak ang Rusya? Makatarungan ang tanong na yan at maraming ibinubunyag ang sagot. Para maintindihan mo, dapat mong malaman, ang pangunahing pinakukunan ng pera ng Rusya ay ang pagbebenta ng langis. Kapag mataas ang presyo kada bariles, mas maraming pera ang pumapasok. Kapag mababa, nagigipit sila sa pera. Ganun lang kasimple. Noong Pebrero 2026, may hindi inaasang nangyari sa kabilang panig ng mundo. Isang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ang nagdulot ng pagsasara ng kipot ng Hormuz. Dahil sa pagkakahara ng rutang yon, nagkulang ng langis sa buong mundo. At ang presyo ng bawat bariles ay umabot sa mahigit $100. Naiintindihan mo ba kung anong ibig sabihin nito? Habang wala silang ginagawa, napansin ng Rusya na mas tumaas ang halaga ng sarili nilang langis bigla. Ang hindi inaasahang perang ito ang nagtapal sa butas ng budget at nagpaliban sa krisis. Ibig sabihin, hindi nakatayo ang Rusya habil nagtagumpay ang plano ni Putin. Nakatayo ito dahil isang aksidenteng geopolitikal ang nagdala ng pera sa kanila. Sa kabutihang palad, isa itong dagdag na buhay na dala ng pagkakataon. Ang pagkakataon ay di nang tatagal. Kapag bumaba ang presyo ng langis, natyak na mangyayari, ang matitira lang ay ang talagang binuo ni Putin. At ang itinayo niya ay ito. Nilusob ni Putin ang Ukraine para muling katakutan ng mundo ang Russia. 4 na taon matapos, walang takot siyang hinarap ng Azerbaijan. Sa White House, hindi sa Kremlin, nilagdaan ng Armenia ang kapayapaan. Si Assad na kaalyado ay bumagsak. Malayang umiikot ang yuan ng Tsina sa Siberia ng Russia. Ilang taon na ang nakalipas, may binitawang linya noon ang Amerikanong senador na si John McCain na naging biro. Sabi niya, ang Russia ay parang gasolinahan lang na nagkukunwaring bansa. Noong panahong yon, maraming tao ang nakarinig noon bilang isang pang-uuyam, isang pagmamalabis ng isang politiko. Pero ngayon, kung titingnan mo ang Russia na umaasa lang sa presyo ng langis at nagsusupply ng hilaw na materyales sa China, hindi na biro ang linyang yon. Dito ko ipapasa ang tanong sa iyo. Pagkatapos ng lahat ng ito, sa tingin mo ba may pag-asa pa si Putin na makabawi o hindi na talaga maibabalik ang dati? Ilagay ang opinyon mo sa komento dahil gusto ko itong basahin. Kung nakarating ka na dito, alam mo na hindi basta-basta ang impormasyong ibinibigay ng channel na ito. Dito, ipinapakita namin ang tunay na galaw ng kapangyarihan sa likod ng balita. Mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang susunod na pagsusuri. At may isang kabanata pa na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Habang nawawalan ng impluensya ang Russia sa buong mundo, nanganganib din itong mawala ng bahagi ng teritoryo na sinakop nila mula pa noong 2014. Ang Crimea. Unti-unti, inihihiwalay ng Ukraine ang peninsula at ginagawa ang dating tropeo ni Putin bilang simbolo ng lahat ng kanyang mga kabiguan. Kung paano ito nangyayari ay ipapaliwanag ko sa iyo sa susunod na video. I-click mo lang dito.